Ang isa po sa mga requirement po para sa liquidation po ng Confi Fund ay yung tinatawag po nating accomplishment report. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Okay. Pwede po bang pakita po dito yung accomplishment report sa ating TV? Yan, ito po. Yan po yung ito po yung accomplishment report. So ang laman po ng accomplishment report, makikita po natin dito, nakalagay po dyan yung period covered. Yan po. Ito po, ibig sabihin po nito, ito yung araw o buwan na covered kung saan ginastos itong mga itong surveillance and monitoring. Tama po ba? Tama po, Mr. Okay. Chair. So dito naman sa actual outcome o accomplishment, nakalagay po dito yung mga dahilan kung ano po, saan po ginamit yung pera. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. At doon naman sa amount utilized, ibig sabihin, ito po kung breakdown ng amount, kung paano po ginamit o kung saan ginamit. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. At syempre, nandito po sa baba niyan, yung Special Disbursing Officer at saka po yung nag-approve. Tama po ba? So yan ang, bali yan ang laman ng accomplishment report. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. So base po dito, dito po makikita po natin yung sa letter C, rental of other incidental expenses relative to the maintenance of safe houses. Dito po sa rental ng safe houses ng OBP, hindi po ito nagre-refer sa long-term lease. Tama ba? Hindi po, sir. We have no way of knowing. Tama po Yes ba? po. Okay. Basta't ang itong list na to, naka-pertain lang doon sa period covered, which is yung December 21 to December 31. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. So, ibig sabihin, ito nakalagay po dyan na 16 million, ito lang po yung covered niya. Yung December 21 up to December 31. Yes, Mr. Chair. Okay. Yun yung time po na... Yun yung time na ginastos itong 16 million. Yes, Mr. Okay po? Chair. Yes, Mr. Okay. Chair. So batay po dito sa joint circular na ginawa po sa OBP sa accomplishment report na to, ang DEPS po, yun ang source ng file. Tama po ba? Ang DEP, ang ibig sabihin po ng DEP, document evidencing payment. Tama po ba? Yes, Mr. Okay, Chair. so ang document evidencing payment is the acknowledgement receipt. Yes, Mr. Chair. So wala na pong iba. So wala po dyan yung contract of lease. Wala po, Mr. Wala Chair. po. So talagang pinaka-ebidensya lang niya na tinatawag natin is yung acknowledgement receipt na yung tao o kumpanya ay nakatanggap ng ganitong amount base po sa bayad. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Tama Okay, po. tama. So sa madaling salita, dito po sa 125 million na rent na confidential fund, lahat po yan, ang pinaka-ebidensya lang niya is acknowledgement receipt. Regardless, kay food, kay rentals, kay reward, lahat po yan pare-parehas lang yung ebidensya. Yes, Mr. Which is Chair. acknowledgement receipt. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay, walang OR, wala lahat. Wala po, Mr. Okay. Chair. Tama. Now, punta po tayo dito sa rental ng houses. Ano pong specific mandate o programa ng OBP kung saan kinakailangan po ng OBP ang mga safe houses? Mr. Chair, May alam po ba kayo? ang nakalagay lang po dito sa accomplishment nila is yung program nila which is safe implementation of OVP initiatives and confidence building. Okay. So, ito, without giving names, meron po ba kayong idea o alam
kung sino po ang mga nilagay nila dito sa safe houses na to? Sino yung mga pinatira nila? No, Mr. Chair. Since it's a safe house, So, hindi talaga hindi po dinidivulge? pwede, yes, Okay. Mr. Chair. Okay. Pupunta po tayo dito sa isang acknowledgement receipt worth 1 million pesos. Napansin ko po dito, wala po dito sa acknowledgement receipt na kahit na anong detalye ng safe house. Hindi po nakalagay kung saan, wala pong lease contract, wala pong kahit na anong detalye except yung name lang po ng owner. Tama po ba? Tama po, Mr. Chair. Okay. At dun sa kung mapapansin din po ninyo whether 1,500,000, 750,000, ang template po nila ay pare-parehas. Yes, Mr. Chair. Okay. Based po dito, sinasabi po ninyo sa liquidation ng OBP Confidential Fund, yung 2022, 34 ang acknowledgement receipt. At tama po ba? Yes, Mr. Chair. Okay. Tama At kanina, sinabi po ninyo, sa 34 na to, 34 po yung safe houses. So, ibig sabihin, isang resibo represents one safe house. Tama po? Yes, Mr. Chair. Okay. May idea po ba kayo dito sa safe house na to kung ito po ba ay bahay, kondo, o kung ilang palapag? Wala po, Mr. Chair. Wala pong information. Wala po kayong Kung idea. ano lang So, ibig sabihin, wala kayong alam na detalye? No details, Mr. Chair. Okay. So, lumalabas din po dito, in 11 days, ang nagastos po nila sa safe houses is 16 million. Yes, Mr. Chair. Ayan po. Okay. Ano po yung pinakamurang safe house na kanilang nirentahan in 11 days? Yung pinakamura po. Magkano po yun? Mr. Chair, it's 250,000 po. Ang pinakamurang safe house na kanilang nirenta in 11 days is 250,000. 250,000, Mr. Chair. Okay. At ano naman po, magkakano naman po yung pinakamalaki? Mr. Chair, meron pong 1 million po, Mr. Chair. Okay. So, base po dun sa inyong official receipt, o base po dito sa official receipt na kanila pong in-issue, at dito po sa pinakikita po sa atin, may dalawa po ditong nakalagay na 1 million. So, ibig sabihin po ba may dalawang safe houses sila na nirentahan in 11 days worth 1 million? Tama po ba yun? Tama po, Mr. Chair. Tama, okay. At dito po, nakalagay din po dito sa isang OR na worth 1 million, binayaran po nila to dated December 26 at yung isa naman dated ano ba itong isa? December 28.